Nung bagong dating ako sa Canada, guys, takot akong sumagot sa telepono. Kasi baka hindi ko maintindihan yung sasabihin sa akin ng kausap ko. English kasi. Oh my God! Phone! Sagutin niyo ang phone! Sagutin niyo ang phone, please! Ano ba yung mga kinatakutan ko nung ako'y newcomer sa Canada? Maaaring mangyari din po sa inyo. Kaya yan ang ating topic ngayon dito sa ating video. Stay tuned! Hi everyone! Si Ate Menchi po. Nasa parke ako ngayon, guys. Namamarke ako. Ayan o, ang ganda ng park. Yan po ang isang maganda rito sa Canada. Napakaraming park na magaganda, malilinis at malalawak. And free. Lahat pwedeng pumunta. Ayun. So today, sa ating video, guys, muli tayo mag-share ng ilang mga karanasan nung tayo newcomer pa lang dito sa Canada. Ano ba yung mga parang nakakatakot gawin? Yung nakakapanibago? Posible rin mangyari sa inyo, guys, o posibleng maranasan ninyo kung kayo ay nagpaplanong pumunta rito sa Canada. So, stay tuned. You may consider subscribing sa Menchi's Philcan Live. Pwede rin kayo mag-share ng aking video. Mag-follow rin kayo sa aking Facebook page, ang Menchi's Philcan Live. And pwede rin kayo mag-join sa ating channel. Gusto ko nga pong magpasalamat sa ating mga channel members na nag-join na. Mr. EJ, Joan Canlas, Christopher Maramba, Rosa Balabo, Bong Manubag, kay Marites Lenihan, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lisel Belenson, kay Imelda Leal JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, kay Marciano and Nympha. Salamat sa mga channel members na sumusuporta palagi. Thank you very much. Okay guys, let's go na sa ating topic ngayon. Habang tayo ay namamarke, ang ganda po ng park, oh. Daming tao. 50% dyan Pilipino. Baka mahigit pa nga. Nagpipiknik, nagbabarbecuehan, family day sa park kasama ang buong pamilya at mga friends. Ganyan ang kinatutuwaan ng mga Pilipino dito sa Canada. Okay guys, ilang mga pagbabalik tanaw ko doon sa mga bagay na parang ang hirap gawin pag newcomer ka, pag bagong dating, bagong salta sa Canada. Isa lang ang sinasabi ko sa inyo po, guys, yung naku, kakatakot sumagot sa phone kasi English. Marunong naman ako mag-English, pero syempre yung accent, iba yung accent nila, tsaka yung ang tawag natin is lang, di ba? Dito po ay accent nila yon kasi iba-ibang lahi, iba-ibang accent din. Merong Canadian accent at meron din namang, alam nyo na kung saan galing kang bansa, may mga letra silang hindi nila binibigkas, so ang hirap intindihin. Yon. So, nagtuturoan kami kung sinong sasagot ng phone kapag nag-ring. Totoo po yan. Baka maranasan din ninyo. Oh my God! Phone! Sagutin niyo ang phone! Sagutin niyo ang phone, please! Kayo na sumagot ng phone. Ayan o, nagri-ring. Ayoko sumagot. Baka kung sino yan. Ayan, tuloy. Tumandar na yung voicemail. Kasi hindi natin sinagot. Paano mo na-overcome yung fear sa phone? Habang tumatagal na lang, guys. Habang tumatagal, ikaw ay natututo na intindihin yung accent nila. Kung alin yung mga mahirap nilang bigkasin, tatandaan mo at maintindihan mo later on. Yun. So, nakakatuwa din naman na habang tumatagal, hindi na po ako takot sumagot sa phone. Pagka nag-ring ang phone noon, it could be tungkol sa ina-applyan naming trabaho o di kaya ay meron kaming ini-inquire, tapos nag-leave kami ng message, of course, magre-return call sila. Another na mahirap gawin kapag bagong dating ka sa Canada ay ang pagbili, sapagkat iba ang presyo. Kino-convert pa, kinukwenta po sa calculator, and then you will find out na mahal pala. Kung presyo sa Pilipinas, dito ay doble ang presyo, parang ayaw mong bumili. Gusto ko sana to, Itong chair na to,
Pero $99, mura na daw yon. Hot buy pa ang sabi, oh. Hot buy. Pero namamahalan pa rin ako. Magkano ba yon? $100 plus tax pa yon. O, i-convert mo sa pesos ang 100 mo, di 4,200 ang isa. Mahal pa yata yon. Ko, paano ba tayo makakabili kung lagi tayong namamahalan? Lagi natin kino-convert sa pesos kasi. Ayan, o. Ito, mas mahal pa. Ito pa, 149 pa. Di lalo na. Naku, paano ba yan? Sabi ng iba, huwag kang mag-convert. Sa una, kung bagong dating kayo rito, hindi may iwasan. Lagi kayong nagko-compute sa calculator. Magkano ba yung bigas ninyo dyan? Magkano ba ang 1 kilong karne ninyo dyan sa Canada? At bakit napakamahal? Siyempre po, iba po ang cost of living dito sa Canada, no? So, paano po na-overcome ko ang takot sa pagbili? Habang tumatagal, guys, at habang sumusweldo ka, ang nakikita mo ay puro pera ng Canada, wala ka nang nakikitang pesos, marirealize mo na you really have to deal with the price ng Canadian price, sapagkat Canadian dollar naman ang kinita mo. Yun, kaya yun sa mga unang mga araw ninyo na hindi pa kayo kumikita ng Canadian dollars, talaga pong mahirap bumili. Isa pang fear ko noon, guys, ay ang pagsakay sa subway. Ay, baka maligaw. May parte po dito sa Toronto, sa subway ng Toronto, na doon sa ilalim ay merong busy area, merong transfer area na parang crossing. Pag bumaba ka doon, baka mamaya ibang masakyan mo na at hindi ka makarating sa paruroonan mo. But talagang nang una ayaw kong sumakay sa subway, but walang magagawa. You have to take the subway kung ikaw ay pupunta sa mga downtown o sa mga lugar na subway talaga ang pang-publikong sasakyan. Yon. So, paano ko na-overcome? Well, nagkaroon po ako ng trabaho na doon sa downtown mismo. Kaya araw-araw ay nagsasubway talaga ako. Pwede mong ma-research kung ano yung mga sasakyan mo, guys. Isa lang ang bayad mo, kahit di kayo sumakay ng bus, tapos lilipat ka sa tren, sa subway, ay isa lang ang bayad mo hanggang makarating ka sa iyong destinasyon. Kaya isi-search mo muna bago ka umalis ng bahay kung ano yung mga number na sasakyan mo at saka kung ano yung subway line na bababaan mo, yung station. Yan. So, na-overcome ko yun po sa araw-araw kong pagsakay ng subway. Isa pa, guys, na aking kinatatakutan noon ay ang job interview. Sino ba namang hindi matatakot sa job interview kung ikaw ay baguhan, di ba? Yan. Kasi dito, mag-a-apply ka, submit your resume, Canadian style resume, tapos maaaring tawagan ka nila at schedule ka for interview. So, una yung tatawagan ka sa phone. Wala kang magagawa, talagang sasagutin mo yung phone. Pag hindi mo sinagot, hindi ka makakakuha ng job interview. Nagli-leave naman sila ng message, guys, kung sakaling ikaw ay hindi sumagot sa phone. So, next would be the interview. Mayroong mga job interview, guys, na talagang mahaba, matagal. At meron din namang mga job interviews na gusto ka lang nilang makita. At gusto ka lang nilang ma-confirm kung ikaw nga yung personality na kanilang hinahanap. Ayun. Kasi sa pamamagitan po ng face-to-face communication, ay makikita na nila yung, mababasa nila yung pagkatao mo, di ba? Somehow. We have a firm handshake. Canadian has a firm handshake and eye contact. Ayan. Pagka dumating sa inyo yung interviewer, susunduin ka niya dun sa kung saan ka nakaupo, tapos magpapakilala siya, at then tapos kakamayan ka niya, firm, mahigpit na pagkakamas. Kailangan meron kang eye contact sa kanya. Yan po ang isang technique dito, no? And then kailangan syempre naintindihan mo rin yung mga sinasabi niya para masagot mo. Kaya the best way is to look at the lips or the mouth ng iyong kausap. Yung facial expression niya kailangan makita mo para ikay maging alerto sa kanyang mga sinasabi at naiintindihan mo. Yun. So, paano ko na overcome, guys, yung takot sa interview? Sa pinakauna lang po talagang nakakatakot at saka nakakanerbiyos. Then, yung mga kasunod na, ikalwa, ikatlo. Ang dami ko pong naging interview rito. Kasi dito naman,
ma-interview ka lang, magkakaroon ka na ng feeling of confidence. Ibig sabihin, napansin na yung iyong resume, napansin na yung iyong qualifications, napansin na yung ikaw. Kahit hindi ka nila i-hire, somehow meron ka ng confidence na sa next interview, it's going to be better. Ayan. So, na-overcome ko po yun saka i-interview, saka pupunta sa job interview. Isa pa sa fear ko, guys, dati-rate ay driving. Dito, ibang mga rules sa pagdadrive. Dapat lilingon ka sa kaliwa or lilingon ka sa kanan mo. Kapag ikaw ay lilipat ng lane. Ako, iba nga mga rules, guys. Nung una, sabi ko, hindi ko maintindihan. Parang ayokong mag-drive sa Canada. Kasi, ang dami pating requirements, guys. Magre-written exam ka. Sa bagay sa Pilipinas, ganyan din. Nag-written exam din tayo. Sa Ontario po, 2 road test namin bago ka maging fully professional. Nung una, sabi ko, ay, ayokong mag-drive dito. Parang ang hirap. Nung una, mahirap, guys. Pero, ito, nagda-drive kasi kailangan, no? Mawawala din yung fear mo later on. Another na kinakatakutan ko, guys, dito, yung mga hayop, katulad ng raccoon, yung skunk. Nakakita na ba kayo ng skunk? Ang skunk po ay black and white, may stripe siya. Halos kasing laki din niya ng raccoon. Pero, yan ay may masamang amoy. Pag nagalit sa yan, maglalabas siya ng poo! Hindi ka raw makakalabas ng bahay kapag nasumpitan kanyang amoy na yan. Sama ng amoy. Yun ang kanyang panlaban, pangdepensa, yung kanyang amoy na yon. So, minsan sa magang-maga makikita mo. Tsaka yung mga raccoon, nanghahalongkat na mga basurahan. Takot ako dyan, guys. Kasi baka mamaya kalmutin ka or kagatin ka. Maaring may dalang rabies. Yan. Hindi naman sila harmful. Huwag mo na silang papakialaman, no? Yun. So, takot ako sa mga hayop na yan. Hanggang ngayon, guys. Pag may nakita kaming raccoon, takbuhan. No? Takbuhan kami paalis. Lalo na po ang skunk. Don't ever get close to a skunk. Kailangan lumayo kayo sa skunk. Yun. Ang nakakatuwang hayop dito, guys, ay ang squirrel, yung mga umaakit-akit sa puno na yan, tapos nangangain sila ng nuts. Kaya lang, nangungonsumi rin ako sa squirrel kung minsan, nangangain din po sila ng gulay sa backyard. Yan. Well, anyway, yan lang hanggang sa ngayon hindi pa nawawala na fear ko. Fear ko po sa mga skunk at mga raccoon at iba pang mga hayop. Hindi pa ako nakaka-encounter ng bear. Sa mga malalim na forest ng Canada, may bear. At saka yung deer, nakakita na po ako ng mga deer. Mga usa talagang, wild na usa. Na sila po naman hindi na sobrang pagka-wild. Pumupunta na rin sila sa mga medyo ganyan, no? Sa mga park na ganito. Pumupunta nga sila sa bakuran ng may bakuran eh. Yun. So, yan ang ilan sa mga kinatakutan ko, guys, nung bago ako. Karamihan na overcome ko na. No? Siguro isang dapat katakutan natin ay ang isa pa yung pagkabaon sa utang. Yun kayang-kaya niyong kontrolin, yung pagkabaon sa utang. Sapagkat kung may credit card ka dito at gagamitin mo ng mayat-maya, baka hindi mo makontrol ay dumami. Yun po ang isang magandang fear. Ang fear sa pagkabaon sa utang. Kailangan po ay pag-iipon. Savings, para marating nyo yung goal ninyo na halimbawa ay gusto nyo bumili ng bahay or magandang kotse or ano pa mang maganda, yun ang dapat ay walang fear tayo sa pagsasave, guys. Sana po ay makarelate kayo kung kayo ay galing na sa Canada or nakapunta na kayo sa Canada or saan mang lugar na outside of the Philippines, yung kayo ay nanibago, ay sana ewan ko kung nakarelate po kayo sa mga sinabi ko, pero yan yung aking karanasan. Kahit naman ikaw ay matagal na sa isang lugar, medyo ikay naninimbang-nimbang pa rin kahit na papaano dahil talagang hindi ho tayo original or native na taga rito. Ayun. Kaya kung sa Pilipinas, lahat at is ka sa lahat ng bagay, pag ikay ng ibang lugar, meron ka ring ilang mga, sabi nga ay mga pinangingilagan, taking it easy, yan, taking it slowly. So yan, guys, thank you very much sa panonood nyo at pakikinig sa aking video ngayon, sa aking vlog ngayon. Kung naging interesado kayo sa ating topic, guys, please subscribe sa ating channel.
You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. And join and be a member of this channel. Thank you sa ating mga channel members. Mr. EJ, Joan Canlas, Christopher Maramba, Rosa Balabo, Bong Manubag, kay Marites Lenihan, Andy Lauron, Chevy Dalanado, Lisel Belenson, kay Imelda Leal JMC, Joy Alicando, Marjorie Ramos, kay Marciano and Nympha. Salamat sa mga channel members na sumusuporta palagi. Thank you very much. Till next time. Bye guys. Thank you very much.